Hi guys! For today's vlog, magluluto tayo ng ginataang hipon with kangkong. Napakabilis lang lutuin nito, no? At konti lang yung ingredients na gagamitin natin. First, magpapainit muna tayo ng mantika. Pag mainit na yung mantika, ilagay na natin yung konting luya. Igigisa lang natin yan hanggang sa mangamoy na siya. Pag nangamoy na yung luya, pwede na natin ilagay yung 4 cloves na bawang. Isabay na rin natin yung 1 medium size na sibuyas. Then, continue lang natin yung pag-isa ng mga 1 minute or hanggang sa lumambot yung ating sibuyas. After 1 minute, maglalagay naman tayo ng isang pirasong shrimp cube. Ituloy lang natin yung pag-isa hanggang sa matunaw yung ating cube. Then guys, once na tunaw na, pwede na natin ilagay yung 1 kilogram na hipon. Pagkatapos, haluin lang natin ng mabuti yan. And then, titimplahan pa natin siya ng 3 tablespoon na patis at saka paminta. Then guys, ituloy lang natin yung pagluto at halu-haluin lang natin yan para maglasa yung mga pinaglalagay natin. After natin haluin, pwede na tayong maglagay ng 400 ml na coconut milk. Haluin lang ulit natin ng mabuti yan at ituloy lang natin yung pagluto hanggang sa kumulo ito. At kapag kumukulo na siya guys, aanguhin natin lahat ng hipon. Ginagawa natin to para hindi natin ma-overcook yung hipon, no? Kasi meron pa tayong gustong ma-achieve sa ating gata. Kailangan pa natin kasing lutuin yung ating gata ng medyo matagal-tagal para lumapot ito at medyo magmantika siya. Kaya kailangan muna nating iset aside yung ating shrimp or hipon para hindi ma-overcook. Actually, luto na rin kasi yan guys, no? Ayan, ngayon naman titikman natin yung ating gata para malaman natin kung ano pang kulang. At para maitama na rin natin yung lasa. Magdadagdag na lang ako dito ng konting asin. Sakto na yung lasa niyan. Then, haluin lang natin. Ituloy lang natin yung pagluto ng mga 5 or hanggang 8 minutes. After 5 minutes, medyo lumapot na yung ating gata. At medyo lumabas na rin yung mantika nito, no? This time, pwede na nating ilagay yung ating kangkong. 2 tali lang yan guys. Kung gusto nyo dagdagan, wala namang problema. Pwede rin kayong maglagay ng ibang gulay, gaya ng talong or sitaw, o kaya kahit anong gusto nyong gulay na pwedeng ilagay dyan. Maglalagay din tayo ng 5 pirasong siling pangsigang. Pampabango yan sa ating niluluto. Then, ilubog lang natin yung sili at kangkong sa ating sabaw. Tsaka natin takpan at ituloy pa natin yung pagluto ng mga 8 minutes in low fire para maluto yung nilagay nating kangkong at sili. After 8 minutes, luto na rin yung kangkong at sili. Ngayon naman, ibabalik na natin yung set aside nating shrimp kanina. Hahaluin na lang natin yan at papakuluan na lang natin ng mga 2 minutes at luto na ito. Diba guys, ganoon lang siya kabilis lutuin. Kung umabot ka sa part ng video na to, maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na rin. Pakiclick mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod pa nating video. Okay guys, hanggang sa muli. Bye!